Bilyonaryong kababalik lang sa Pilipinas. Hinanap ang kanyang dating asawa. Sir, nakita ko na po ang asawa niya. Pero buntis siya at may kasamang ibang lalaki. Halos maluha ang bilyonaryo sa narinig. Simulan natin ang kwento. What? Halos dumagundong ang boses ni Logan sa loob ng malapalasyong bahay nang marinig ang sinabi ng kanyang ama. Gulat, tinis at kaba ang lahat-lahat ng nararamdaman niya ngayon. Kakauwi lang niya sa Pilipinas matapos ang isang buwang trabaho sa ibang bansa. Excited pa naman siyang makita ang asawa niyang si Faith. Ang babaeng iniwan niyang may matamis na halik sa labi at pangakong magbabalik. Pero pagdating niya, walang Faith na sumalubong sa pintuan. Walang ngiti, walang yakap. Wala. Umalis na siya. Mahinang sabi ng kanyang ama, matagal na. Anong ibig mong sabihin? Bakit? Saan siya nagpunta? Hayaan mo na, anak. Sabi ng ina niya habang tinatapik ang balikat niya. Anong hayaan, ma? Asawa ko si Faith. Baka kung saan na siya napunta. Baka may nangyaring masama sa kanya. Tila wala nang pakialam si Logan sa anumang rason. Ang mahalaga lang sa kanya ngayon ay mahanap ang asawa. Kaya nagmamadali siyang lumabas ng mansyon kahit paulit-ulit siyang tinatawag ng mga magulang. Samantala, si Faith ay kakababa lang ng bus sa isang terminal sa probinsya. Nakita niyang sumalubong sa kanya ang kanyang ina, si Aling Marita at ama, na si Mang Rene. Agad siyang niyakap ng mga to nang makita ang pagod at lungkot sa kanyang mga mata. Tara na, anak, magagabi na. Sad pa nga ng ginang. Tahimik nga si Faith habang sakay sila ng tricycle pa uwi. Hawak niya ang kanyang tiyan na unti-unti nang lumalaki. Hindi siya basta-basta umaalis. Pinaalis siya. Pinaalis ng mga magulang ni Logan. Mababang uri raw siya. Hindi raw siya karapat-dapat para sa anak nila. At dahil ayaw niyang maging sanhi ng gulo, lalong-lalo na't nagdadalang tao siya, pinili niyang lumayo kahit pamasakit. Wala siyang pasabi kay Logan. Wala siyang iniwang sulat. Natakot siya. Baka mas lalo lang magalit ang mga to. Pero kahit sinubukan niyang tumatag, gabi-gabi pa rin siyang umiiyak sa unan. Hinihiling na sana kahit papaano hanapin siya ni Logan. Sana maramdaman ito na may dahilan ng lahat. Sa mga sumunod na linggo, si Logan ay hindi mapakali. Nagtanong-tanong siya. Naghanap. Kinontak ang mga dating kaibigan ni Faith, kahit ang mga pinsan nga nito. Hanggang sa wakas isang araw ay may nagsabing nasa probinsya raw ito, kasamang mga magulang. Agad siyang nagmaneho papunta doon. Hindi siya makapaniwala sa sarili nang makita na nga niya sa wakas ang pinakamamahal na asawa. Faith, mahal ko. Si Faith na may hawak na bayong. Si Faith na may maamong ngiti habang kausap ang isang lalaki. Si Faith na tila may 4 at 5 buwang buntis na tiyan. At ang lalaking kasama niya tila malapit ito kay Faith. Pinagbubuksan siya nito ng pinto, binubuhat ang mga bitbit, tinatapik pa ang likod habang naglalakad. May bago na siyang pamilya? Kaya niya ako iniwan? Hindi na nga niya kinayang lumapit. Pinili niyang lumakad palayo, mabilis, tuliro at sugatan ng puso. Pagka-uwi niya sa Maynila, ilang araw nga siyang hindi lumabas ng kwarto. Hindi makakain, hindi makatulog at tila hindi nga siya isang bilyonaryo kundi isang lalaking iniwan, nilimot at pinalitan. Habang si Faith naman tahimik na naglalakad sa bakuran ng kanilang bahay. Malaki na ang tiyan niya. At sa tuwing mararamdaman niya ang sipa ng anak sa loob, hindi niya maiwasang mapaluha. Anak, kung alam mo lang kung gaano kita kamahal at gaano ko kamahal ang daddy mo. Kung may lakas lang siyang bumalik, hihingi siya ng tawad pero paano? Kung ayaw sa kanya ng magulang ni Logan, sigurado siyang wala ring puwang ang pagbabalik niya. Mabuti na lamang at nariyan ang kanyang mga magulang at ang pinsan niyang si Marco. Si Marco ang madalas niyang kasama. Ito ang nagtuturo sa kanya ng breathing exercises. Si Marco rin ang nagdadala ng mga prutas at vitamins at sinisiguradong hindi siya malulungkot.
Wala namang espesyal kay Marco, kundi pagiging pinsan. Pero hindi yun alam ni Logan. Gabi na. Tahimik ang paligid. Tanging mga kuliglig at huni ng mga palaka ang maririnig mula sa labas ng bahay. Sa loob nakaupo si Faith sa gilid ng kama, habang hawak-hawak ang isang maliit na laruan na binili niya noon pa para sa magiging anak nila ni Logan. Hinaplos niya ang kanyang tiyan at napapikit. Sorry baby. Sorry kung hindi ko kaagad pinaglaban ng pamilya natin. Mula sa pintuan kumatok si Marco, ang kanyang pinsang lalaki na halos parang kapatid na nga rin niya. Faith, ayos ka lang ba? Tanong nga nito. Tumango si Faith, pilit ang ngiti pero alam ni Marco, hindi siya maayos. Marco, may pabor sana akong hihilingin. Ano yun? Tanong nga ni Marco. Gusto ko siyang hanapin. Gusto kong makita si Logan. Sandaling natahimik si Marco at kita sa mukha nitong pag-aalala. Sigurado ka ba? Baka masaktan ka lang. Saad ng lalaki. Mas masasaktan ako kung hahayaan kong lumipas ang mga araw na hindi niya nalalaman ng totoo. Hindi ko na kayang itago pa to. Hindi na lang ito tungkol sa akin o sa kanila. Tungkol na to sa magiging anak namin. Napabuntong hininga si Marco. Ilang saglit bago ito tumango at lumapit. Kung yan ang desisyon mo, susuportahan kita. Pero kailangan mong mag-ingat. Wala na ako sa tabi mo kapag nasa Manila ka na. Sambit naman ni Marco. Ni hindi na pinigilan ni Marco si Faith. Alam niyang matagal nang dinadala ni Faith ang bigat ng damdamin. Siguro ito na nga ang tamang panahon. Habang si Faith ay naghahanda ng harapan, para maharap nga si Logan naman hindi mapakali. Sa kabila ng sakit na nakita niya si Faith na may kasamang ibang lalaki at ang tila paglaki ng tiyan nito, may bahagi sa puso niyang hindi matahimik. Hindi siya ganun. Kilala ko si Faith. Hindi niya ako iiwan na walang dahilan. Kaya't nagsimula nga siyang magsaliksik. Nag-imbestiga siya. Isa-isa niyang kinausap ang mga dating kaibigan ni Faith, mga kapitbahay, at kahit ang mga dating kasambahay ng kanilang mansyon. At sa huli may isang kasambahay na nagsalita. Sir, ako na po ang magsasabi kasi ang tagal niyo na rin pong naghahanap ng sagot. Si Ma'am Faith po, hindi siya basta-basta umalis. Pinalis po siya ni Ma'am Teresa at Sir Ramon. Sinigawan pa nga po at sinabihang hindi siya karapat-dapat sa inyo. Ani nga ng kasambahay. Napatigil si Logan. Anong sinabi mo? Opo sir, umiyak po si Ma'am Faith noon. Pilit siyang pinaalis kahit nagmamakaawa na siya. Sabi nila hindi raw siya bagay sa isang tulad niyo. At sabi pa nga po nila na wag na siyang magpapakita ulit. Sabi pa nga ng matanda. Dahan-dahang bumagsak ang hawak nga na dokumento ni Logan. Parang dinurog ang puso niya. Diyos ko, pinili niyang lumayo. Hindi dahil ayaw niya sa akin, kundi dahil pinilit siya. Humigpit ang hawak niya sa mesa. Galit at isang matinding pagnanais na bawiin ang lahat ng pagkukulang. Pag-uwi niya ng gabing yun, hinarap niya ang kanyang mga magulang. Nasaan kayo nung iniwan ako ng asawa ko? Nakatulog ba kayo ng mahimbing? Habang siya umiiyak habang ako naghahanap? Hindi nakasagot kaagad si Teresa at Ramon. Sinalubong sila ng mabigat na katahimikan. Kayo ang dahilan kung bakit siya nawala. Kayo ang dahilan kung bakit hindi ko alam na magiging ama na pala ako. Ginawa lang namin ang iniisip naming tama. Saad naman ang ama ni Logan. Tama para kanino? Sa tingin nyo, mas pipiliin kong manatiling bilyonaryo kaysa makasamang babaeng mahal ko at ang anak namin? Nagngingit-ngit nga ang boses ni Logan. Para siyang bombang sasabog sa dami ng pinipigilang emosyon. Sana sinabi niyo sa akin. Sana hindi niyo ako ginawang tanga. Sana kahit minsan pinili niyo rin ang kaligayahan ko. At sa unang pagkakataon, iniwan ni Logan ang sariling bahay na may buo na siyang desisyon. Hahanapin si Faith at hihingi ng tawad. Kahit pahuli na, lumipas ang ilang linggo. Pareho silang naghahanap. Parehong may hinahanap. Hindi lang isa't isa, kundi ang sarili nilang kapayapaan. Si Logan hindi tumigil. Matapos malaman ang katotohanan,
Hindi siya makatulog ng maayos. Pinuntahan niya ang dati nilang tinirhan, ang eskwelahan ni Faith noon, maging ang simbahan kung saan sila unang nagkakilala. Lahat ng lugar na may alaala ng pagmamahalan nila, nilibot niya. Samantala, si Faith ay sinusubukang magpakatatag. Lumipat muna sa Maynila, malapit sa ospital na kakailanganin niya sa pag-aanak. Mahirap, oo. Pero ang mas mahirap ay ang umasa sa bawat araw na baka muli silang magtagpo. Hanggang sa isang araw, tumawag ang matalik na kaibigan ni Faith, si Ana, ang dating bridesmaid nila. "Faith, finally! Ikakasal na ako. Ikaw ang gusto kong maid of honor, ah." Sabi pa nga ni Faith. Napaiyak si Faith sa balita. Ang simbahan? Doon sa mismong simbahan kung saan sila ikinasal ni Logan. Parang tinik sa lalamunan ang naramdaman niya, pero gusto niyang suportahan si Ana. Kaya kahit nanginginig ang damdamin, dumalo siya. Sa araw ng kasal ni Ana, ang simbahan ay punong-puno ng bulaklak. Mapayapa, malamig, banal. At para kay Faith, tila binuhay ng paligid ang damdaming matagal ng pilit niyang nililimot. May suot siyang pastel pink na long dress, halatang halata na ang umbok ng kanyang tiyan. Tahimik lang siyang nakaupo sa isa sa mga upuan sa unahan habang inaayos pa ang seremonya. Sa labas, isang marangyang sasakyan ang huminto. Si Logan. Naisip niyang baka roon siya huling makahanap ng sagot. Sinabihan siya ng kapatid ni Ana na doon nga raw gaganapin ang kasal. At dahil close sila ni Faith, baka sakaling andun siya. Hindi siya nagkamali. Pagpasok niya sa simbahan, agad niyang nakita ang babaeng matagal niyang hinahanap. Si Faith, nakaupo, nakayuko, hawak ang tiyan at may luha sa mga mata habang pinapanood ang paglalakad ng bride. Parang huminto ang lahat. "Faith?" Sad nga ni Logan, puno ng emosyon. Lumingon si Faith. Sa likod ng mata niyang namumugto, nandoon ang pagkabigla. At unti-unting napalitan niyo ng luha at ngiti. Tumayo siya. Hindi niya alintana kung may makakita man. Basta ang alam niya, siya at si Logan. Nahanap na nila ang isa't isa. Naglakad si Logan papalapit. Sa gitna ng tahimik na simbahan, habang nagkakantahan sa harap para sa bagong ikakasal, dalawa silang tila nasa sarili nilang mundo. "Faith, sorry sa lahat. Kung nalaman ko lang noon, kung pinigilan ko lang sila, hindi ko na sana hinayaang mawala ka sa akin." Umiling si Faith, lumapit sa kanya at tinakpan ang bibig niya. "Hindi ka ang may kasalanan. Lahat tayo nasaktan. Pero kahit kailan, Logan, hindi kita iniwan nang hindi kita mahal hanggang ngayon." Tumulo nga ang luha ni Logan. "Mahal pa rin kita. At ngayon alam kong magiging tatay ako." Hinawakan niya ang tiyan ni Faith. Dahan-dahan. Parang takot pa nga siyang hindi totoo. "Pwede pa ba akong bumawi?" Napangiti si Faith. Sa wakas ang lahat ng hindi nasabi. Ang sakit ng pangungulila, ang pagmamahal ay naibulalas na. "Oo, Logan, pwede pa." Habang kinakasal ang kaibigan nila sa altar, sa gilid ng simbahan, dalawang pusong minsang nawalay ang nagtagpo muli. Hindi perpekto ang simula, hindi madali ang naging daan, pero sa dulo, ang totoo ay pagmamahal pa rin. Mula noong araw na yon sa simbahan, tila muling nabuhay ang puso ni Logan. Hindi siya nagpapigil. Araw-araw, dinadalaw niya si Faith sa inuupahang apartment. Hindi alintana kung pagod siya sa trabaho o kung umuulan. Laging may dalang prutas, vitamins, at minsan bulaklak. Hindi para umeksena, kundi para itama ang lahat ng mali. Isang gabi, habang magkausap sila sa veranda, pinasilong ni Logan ang buntis na si Faith mula sa ambon. "Naalala mo to? Ganitong-ganito yung panahon nung una kitang sinundo sa library. Umaambon. Nakangiti ka. May hawak kang fishball." Napatawa nga si Faith.
At ikaw may dalang payong pero nilampasan lang ako. Ngising sad naman ni Faith. Kasi naiilang pa ako noon. Pero ngayon Faith, hindi na. Tumigil nga siya saglit. Lumuhod sa harapan ni Faith. Faith, this time hayaan mo ako naman ang pumili. At pinipili pa rin kita. Araw-araw. Lahat ng oras patawarin mo ko. At kung papayag ka, gusto kong bumuo tayo ng pamilya at magsimula tayo ulit. Tumulo ang luha ni Faith. Hindi dahil sa lungkot, kundi sa kabigat-bigat na ligaya. Hindi niya akalain na may ganitong pangalawang pagkakataon. Sa kabila ng lahat, nandoon si Logan. At totoo ang intensyon. Sa susunod na linggo, inimbitahan ni Logan si Faith na bumisita sa mansion. Hindi para ibalik ang nakaraan, kundi para iharap siya muli sa mga taong minsang nagtaboy sa kanya. Kabado si Faith. Pero kailangan niyang harapin ito para sa anak niya, para sa kanilang pamilya. Pagdating sa loob ng mansion, sinalubong sila ni Don Ramon at Doña Teresa. Tahimik, mabigat ang hangin. Mapa, ito po si Faith. Buntis siya. Sa anak ko, apo niyo. Nanatiling tahimik ang dalawa. Hindi po ako nandito para magreklamo o magalit. Gusto ko lang pong lumaban para sa anak namin. Sana po ngayon hayaan niyo po akong mahalin si Logan. Hindi ko po siya sasaktan. Tahimik muli. Hanggang sa wakas, huminga ng malalim si Doña Teresa. Pasensya na Faith. Natakot lang kami noon. Pero mali kami. Lalo na nang makita naming nalugmok si Logan sa pagkawala mo. Sad ng ginang. Lumapit ito at hinawakan ng kamay ni Faith. Tanggap ka namin. Ngayon, at sana sa simula pa lang tinanggap ka na namin para kay Logan. Sad pa nga ng ginang. Sa mga sumunod na buwan, sabay na nga nilang pinaghahandaan ang pagdating ng kanilang anak. Si Logan, abalang nag-aaral nga ng tamang pag-aalaga ng baby. Kahit sa gabi, gumigising siya kapag sumisipang siya ni Faith. Aba, mukhang magiging football player to ah. O baka singer sa lakas ng sipa. Sad naman ni Faith. Minsan sabay silang tatahimik. Nakatitig sa tiyan, damang-dama ang himala, ang panibagong simula. Isang hapon habang nagpapahinga sa ospital para sa check-up, sabay nilang narinig ang tibok ng puso ng bata sa ultrasound. Healthy heartbeat. Malakas just like the father. Sad pa nga ng doktor. Napaluha si Faith. Napahawak si Logan sa monitor para may sariling mundo. Mahal na mahal kita Faith. Kayong dalawa. Kami rin. At salamat dahil hinanap mo ko. Sa mga sumunod na araw. Okay lang ba yung upo mo dyan, mahal? Baka mangalay ka. Logan, wag mo akong ginugulo. Ang init-init eh. Reklamo nga ng buntis na si Faith. Naka 24 na nga yung aircon, love oh. Pero biglang umiyak si Faith. Kaya naman nagulat nga ang kanyang asawa. So, sinasabi mo nga kung may problema? Na ako yung mainit? Ha? Hindi ko yan sinabi ah. Yun ang una nga sa maraming mood swings episode ni Faith sa loob nga ng marangyang mansyon. Mula sa pagiyak, sa hindi malamang dahilan, biglang tawa tapos galit lahat yun, tiniis ni Logan. Kahit hindi pa nakabihis ng pangbahay minsan dahil kakagaling lang sa business meeting. Logan, gusto ko ng mango float ngayon na. Request nga ni Faith. 7:00 pa lang ng umaga. Agad siyang lumabas ng bahay na pahanap tuloy siya ng manggahan sa mga staff. Makalipas ang 1 oras, may mango float na nga si Faith. Nilalambing ang asawa habang nakabalot sa kumot. Mahal kita. Paglalambing naman ni Faith. Mahal na mahal din kita kahit binilog mo ko sa takbo. Samantala sa Guardian Mansion, nakaupo si Faith sa swing pinagbamasta ng mga rosas. Ang ganda ng bulaklak. Gusto mo, ipaayos ko ang buong garden? Tanong nga ni Logan sa kanya. Huwag na. Wala ka talagang appreciation sa simpleng ganda. Gusto mo palaging in grande. Napakunot noo si Logan. Ha?
Biglang nagiba ang tono ni Faith. Sorry mahal, nainis lang ako kasi ang cute mo kahit antok ka. Seryoso ba to? Sa sala nakaset up ang hapagkainan. 5 iba't ibang putahe na niluto nga ng kanilang private chef. Pero paglapit ni Faith, ayoko nito. Anong gusto mo, love? Yung sardinas sa may itlog at kanin. Sa huling hininga ng kanyang pagiging sosyal, nagmaneho nga si Logan papunta sa convenience store para lang makahanap ng sardinas at lutong bahay na kanin. Pagbalik niya, mahal, namiss kita. Sa kanilang kwarto habang nagpapahid ng lotion si Faith, sa tiyan niya lumapit si Logan at hinalikan ito. Hi baby, I know you are kicking your mama all day, easy lang ha? Magkausap na kami. Napangiti si Faith. Mahal, sa tingin mo magiging mabuting ina ako? Wala akong ibang gustong maging nanay ng anak ko kundi ikaw lang, Faith. Biglang umiyak si Faith sabay yakap sa kanyang asawa. Ikaw lang talaga ang gusto kong kasama habang lumalaki to. Kahit ang kulit mo, kahit sobrang pogi mo, kahit minsan gusto na kitang itapon sa pool. Love, nakaapat ka ng mood swing sa loob ng 3 minuto. Natatawang saad nga ni Logan. Sa kabila ng mood swings, cravings, at biglang iyakan hindi bumitaw si Logan at kahit ilang mango float pa ang ipagawa. Ilang madaling araw na hotdog sardinas ang kailangan lutuin at ilang beses nga siyang mapagkamalang insensitive. Mananatili siya sa tabi ni Faith. Dahil alam niya, sa lahat ng pabago-bagong damdamin ni Faith, iisa lang ang hindi nagbago, ang pagmamahal nito sa kanya. Logan, kaya ko namang magbuhat ng unan. Nope, bawal kang magbuhat. Bawal kang mapagod, bawal kang malagutan ng hininga. At bawal ka sa 2nd floor. Eh di wag na rin ako huminga. Simula nang maramdaman nga ni Faith ang instinct na magayos nga ng paligid para sa baby, parang mas naging hyper si Logan kaysa sa kanya. Siya ba ang buntis? Sa bawat sulok ng mansyon may improvement, may delivery, may installer. Isang araw lang dumating na nga ang mga sumusunod. Isang crib na naka-customize pa. May ukit na pangalan kahit pa wala pa silang final name. Diaper organizer na parang grocery shelf. Electric rocking chair na parang spaceship. Love, kailangan ba talaga natin ng self-rocking crib na may app? Paano kung magising si baby habang nasa business call ako? Dapat may tech support. Sa pinakamalawak na kwarto sa 2nd floor, sinimulan nilang i-design ang nursery. Light beige and walls. May clouds at stars sa kisame at isang bookshelf na puno ng children. Ang simpleng nursery na lang. Yung hindi mo kang baby CEO. Pakiusap nga ni Faith. Mahal anak natin to. Deserve niya yung room na may sariling air purifier, humidifier, tsaka voice-controlled lights. Hay, next time pwede bang yung hindi mas mahal pa yung sa buong kabuhayan ko yung isang lamp? Sad naman ni Faith. Okay, sige na, noted. Pero ang cute kasi ng lamp eh. Hirit pa nga talaga ni Logan. Habang nagpapatuloy nga ang nesting phase, parang may sariling mission si Logan. Gawing perfect ang lahat. Minsan, kahit 12:00 ng gabi gising siya para i-arrange ang toys sa shelf. Mahal, bakit may tarapal at power drill ka sa kamay? Takang tanong nga ni Faith. Shh, ayusin ko lang tong baby camera sa kisame. Para 360-degree view. Matulog ka na. Mamaya pati CCTV sa banyo lagyan mo. Actually, hindi. Sad nga ni Faith. Minsan tahimik lang silang nagkasama sa nursery. Si Faith, nakaupo sa rocking chair hawak ang tiyan niya habang pinagmamastan si Logan na naglalagay nga ng name blocks sa shelf. Anong gusto mong name? Ava kong girl, Liam kong boy? Dire-diretsong tanong nga ni Logan. Gusto ko lang healthy. At sana kamukha mo. Pero ugali ko ah. Sana smart like you. Brave like you. At sana hindi maging allergic sa shrimp katulad ko. Sad naman ni Logan. Natawa na nga lamang si Faith habang naluluha.
Mahal na mahal kita, love. Salamat dahil excited ka. Excited? Love, ito ang best project ko ever. Wala nang mas mahalaga pa sa inyo ng baby natin. Habang nakaupo sila sa loob ng baby room, nakumpleto na nga, may maliit na sofa, mga stuffed animals, lullaby music, at mabangong linen, napayakap si Faith kay Logan. Ready na tayo? More than ready. Maagang gumising si Logan. Wala siyang business meeting, wala siyang boardroom battle. Ngayon ang pinaka-importanting appointment niya ay ang prenatal check-up ni Faith. Pagbukas ng mata ni Faith, nakita niya kaagad si Logan na may dalang tray, lugaw, prutas, vitamins at isang mahinang halik sa noo. Good morning, Mommy. Ready ka na? Masuyong sad nga ni Logan. Ready nang kumain. Pero yung OB, medyo kabado eh. Huwag kang mag-alala. I will be with you the whole time. Wala kang dapat ikabahala. Besides, makikita na natin si baby. Pagdating nila sa ospital, agad silang dinala sa VIP suite. Puting-puti ang paligid, may lavender diffuser pa at calming music. Grabe, parang spa. Siyempre, gusto kong relax ka habang pinapacheck up si baby, CEO. Baby lang, hindi CEO. Huwag masyadong mataas ang expectations. Okay, Mommy Faith. Higa ka na. Let's check how your little one's doing today. Sad nga ng doktora. Kinabahan nga si Faith. Pinisil ni Logan ang kamay niya. Nang ilagay ang ultrasound wand, sa tiyan niya parehong napahawak sa hininga ang mag-asawa. Tumunog ang heartbeat ng sanggol. Naririnig mo yun, mahal? Oo, mahal ko. Lumabas ang imahe ng maliit nga na nilalang sa screen. Maliit ang kamay, nakausli nga ang paa at gumagalaw. Malusog, maganda ang growth at mukhang may lahing malikot. Ani pa nga ng doktora. Ikaw yun, mahal. Kung ako yun, tiyak na bossy rin yan. Nagkatawanan nga sila pero sa loob, parehong natunaw ang puso nila. Iba pala pag unang sulyap sa buhay na bunga ng pagmamahalan. Habang pauwi sila sa sasakyan, pinapanood nila ang printed ultrasound photo. Tignan mo tong ilong oh, mana sa akin yan. Sad pa ni Logan. Hoy, excuse me ah, mas cute kaya tong ilong ko, sa akin yan. Fine, sa'yo yung ilong pero sa akin ang sense of style. Sa bagay, naka-designer bib ang baby natin. Nagkatawanan silang dalawa habang mahigpit ang hawak ni Logan sa kamay ni Faith. Ramdam niya, hindi na ito basta appointment, ito ang simula ng isang panghabang buhay na adventure. 2:00 ang madaling araw. Tahimik ang buong mansyon. Ang mga ilaw ay patay, ang buong paligid ay tahimik. Maliban sa isang tunog, kumakalamang sikmura ni Faith. Hindi ako makakatulog nito. Dahan-dahan siyang bumangon, hawak ang tiyan niya. At sinilip ang natutulog nga na si Logan. Pero kahit anong pilit niyang wag istorbohin ito. Love. Ha? Baby, may sakit na? Nagsusuka ka? Hospital emergency? Tuloy-tuloy nga nasad nga ni Logan na tila natataranta. Gusto ko lang ng pritong bangus. Nanlaki ang mata ni Logan. Ano? With sukang may sili at garlic rice. Gusto ko rin ng sliced tomatoes. Napatingin si Logan sa kanyang orasan. 2:00 ng umaga, mahal. Umusog nga si Faith at humaba ang nguso. Okay lang. Ako na lang magluluto. Ako naman ang buntis eh. Agad namang tumayo si Logan nang marinig yun ng kanyang asawa. Hindi, ako na. Ako magluluto, ako rin ang maghuhugas. Ako magtitimpla ng suka, ako rin ang... Napabuntong hininga si Faith. Love, hindi ko naman sinabing magdrama ka. Suot nga ni Logan ang robe niya. May apron na may nakasulat na World's Best Dad in Progress. Mukhang serious siya sa mission niya. Pritong bangus daw. Who keeps bangus in the fridge at 2 a.m.? Ako? Because I am married to a queen. Natawa naman si Faith sa kanyang asawang si Logan.
Bakit may background narration ka? Takang tanong nga ni Faith habang natatawa. Siyempre for dramatic effect. Nang mailuto na nga ang bangus, garlic rice, may sliced kamatis na may asin, at suka na may sili siniguradong wala masyadong anghang para kay Faith, inilapag nga ni Logan ang tray sa harap niya. Grabe ka mahal, pwede ka na talagang magbukas ng karinderya. Pwede rin ako magbukas ng puso ko araw-araw para sa'yo lang. Panat pa nga ni Logan. Alam mo ang cringe mo. Pero sige, bawi na sa bangus. Habang kumakain si Faith, masaya nga siyang nakasandal kay Logan. Love, panimula ulit ni Faith. Gusto ko rin ng taho yung may extra arnibal. Mahal naman. Pagrereklamo nga ni Logan, kaya mo yan, pogi ka eh. Napabuntong hininga nga lamang lalaki. Fine. Pero sa susunod sabihin mo na lang sa baby natin na mag-request ng full menu para isang labas lang ako. Sa huli nakaunan nga si Faith sa balikat ni Logan habang pinapanood nila ang pagsipa ng kanilang baby. Sabihin mo kay baby prito na lang. Wag grilled next time, mahirap yung madaling araw eh. Sabihin mo kay baby ang swerte niya. Kasi ang daddy niya, kahit antok na laging nandyan. 7:00 ng umaga nga sa mansyon, sa kanilang master's bedroom. Love, gising ka na agad mahal ko? Tanong nga ni Logan. Ang aga mo naman, kanina ka pa ba gising? Oo babe, may early board meeting ako pero after lunch uwi na kaagad ako. Masuyong saad nga ni Logan. Tumayo si Faith. At agad lumapit nga kay Logan, umakap sa bewang nito habang half asleep pa. Ayoko dito ka lang. Love, CEO ako, hindi house husband. Sad nga ni Logan. Gusto ko dito ka lang. Gusto ko yung amoy mo sa kwarto. Gusto ko yung yakap mo. Gusto ko ikaw magluto ng breakfast ko. Paglalambing nga ng buntis. Grabe, full-time job pala ako sa'yo ah. Mahal, buntis ako. Hindi mo ba ako mahal? Tanong pa nga pabalik ni Faith na parang nanggigil trip. Unfair card yan ha? Okay, 5 more minutes. 30. 15. 25. 20. Sagutan pa nga nila hanggang sa okay deal. Tumawa nga si Logan na upo sila sa kama at agad siyang niyakap ni Faith habang hinihimas ang tiyan. Kasi love kapag umaalis ka, ang lungkot kasi dito eh. Wala akong kausap tapos yung baby natin sumisipa pa. O sige na, cancel ko ang morning meeting pero sa hapon alis talaga ako ah. Promise? Promise unless umiyak ka ulit. Sad nga ni Logan. 10:00 ng umaga hindi na nga natuloy ang meeting ng lalaki. Sa halip nagluto si Logan ng pancakes habang naka-apron. Si Faith naman naka-robe nakaupo sa high stool. Pogi mo kahit nagluluto ka ah. CEO by day, kusinero by demand. Huwag ka nang magtrabaho. Ang yaman mo na eh. Sad pa nga ni Faith. O sige ba, basta ikaw ang boss ko forever. Approved. Habang nagpapahinga nga sila sa sofa, si Faith ay nakahiga nga sa hita ni Logan. Hawak ang tiyan. Habang si Logan, binabasa ang isang baby book. Bukas aalis ka ba? Tanong nga ni Faith. Hindi ko alam eh. Kung gigising ako, kailangan mo ako. Baka hindi. Hinalikan ni Logan ang noo ng kanyang asawa. Sige na nga. Makalipas ang 1 linggo, tahimik lang si Faith buong araw. Nagtataka siya kung bakit parang busy si Logan sa lahat ng tao na nandoon ay busy din. Pati mga kasambahay, palingalinga panay ang sulyap sa kanya. Logan, may tinatago ka ba? Diretsahang tanong nga nito. Ha? Wala. Anong tinatago ako? Never. Bakit ang linis ng garden? At bakit parang may stage? Stage? Garden? Wala akong alam. May cravings ka ba ulit? Pag-iba nga ng usapan ni Logan. Wala naman. Pero baka gusto ko ng spaghetti, yung sweet style. Noted. Sabay takbo nga palabas ni Logan kunwari para bumili pero
Ang totoo, chine-check niya ang setup. Habang inaantok si Faith sa kwarto, bigla siyang niyaya ni Logan sa garden. Love, samahan mo naman ako sa labas oh. Gusto ko lang magpahangin. Paglalambing nga nito. Ha? Mainit eh. Reklamo naman ni Faith. Please, baka pag nakita mo yung view, may in love ka ulit sa akin. Fine, pero dapat may ice cream akong reward ah. Pagbukas nga ng double doors papunta sa garden, surprise! Bumungad sa kanya ang buong garden na punong-puno ng pastel decorations, yellow, mint, green, sky blue, soft pink, may arc ng balloons, banner na welcome baby. At ang mga mesa na pinuno ng napakaraming mga pagkain, may cupcakes, may personalized cookies na may pangalan nilang mag-asawa at baby-shaped cake toppers. May mini photo booth din, diaper cake tower at upuan na parang trono para sa queen ng araw, walang iba kundi si Faith. Logan, saad nga nito. Surprise mahal, para sa'yo to, para sa inyo ni baby. Deserve mo ng celebration. Hindi mo alam kung gaano kita pinagmamalaki. Pumasok ang mga kaibigan ni Faith, si Ana, ang mga ninang, mga pinsan niya pati parents niya. Hoy, na-surprise ka no? Hindi mo man lang kami naisip i-invite sa craving session mo. Ani nga ni Ana. Natawa si Faith sa kaibigan at muling bumaling nga sa kanyang asawa. Ang ganda nito. Ang saya, grabe mahal. Thank you. Gusto ko lang iparamdam sa'yo na kahit buntis ka, kahit antok ka palagi, kahit lagi kang galit, ikaw pa rin ang pinakamagandang babae sa buhay ko. Pati ako kinilig sa sarili ko. Sad nga ni Faith. Lahat ng bisita may dalang regalo. Baby bottles, onesies, storybooks at isang crib mobile na may larawan ni Logan na Faith. Tumayo si Logan sa gitna. Hawak ang mic habang nakangiti sa buntis niyang asawa. Alam niyo, Faith has been through a lot and she never asked for grand things. But she deserves everything. Kaya sa araw na to gusto ko lang talagang ipaalala sa kanya na habang siyang naghahanda para maging ina, ako, buong puso ay naghahanda ring maging isang ama na karapat-dapat sa kanya. Mahal na mahal kita, my love. Thank you for carrying our little miracle. You are everything. Tumayo si Faith, lumapit at mahigpit nga siyang niyakap. Ikaw ang best gift ni baby. Sa totoo lang, sa dami ng hormones ko, hindi ko alam kung iiyak ako kakain pa ng cake. Pwede both? Nakakalokong sagot nga ni Logan. Habang papalubog ang araw, magkasamang nakaupo si Logan at Faith sa garden sofa. Nakasandal si Faith sa balikat niya. Hawak ang tiyan. Sulit ba ang surprise? Sobra. Mas lalo kitang minahal. Hintayin mo pag first birthday ni baby. May fireworks na. Sad pa nga ni Logan. Sa mga sumunod na araw, bakit kailangan pa natin mag-grocery mahal? May stuff tayo, remember? Pwede natin siyang utusan. Logan, I need to see the food. Smell the aisle, feel the gulay and maybe buy 10 kinds of cheese? Saad nga ni Faith. O sige na, grocery date na lang tayo. Pagkapasok pa nga nila, agad tumakbo si Faith sa prutas section. Strawberries, grapes, OMG, may mangga pa! Saad pa nga nito. Babe, yung mangga last time hindi mo kinain. Kasi ang dami mong sinabi. Okay, I shall be silent. Push the cart and look handsome. Anong mas okay? Fresh milk or almond milk? Or soy or oat? O baka lahat? Tanong nga ni Faith. Feeling ko may gatas pa tayo sa ref. Sumimangot si Faith sa asawa. Di wag mo na akong samahan kung kontra ka lagi. Nataranta na nga lamang si Logan. Hindi naman sa ganun. I love almond milk. O sige, kumuha tayo ng 10. At kumuha na nga sila ng maraming groceries. Si Faith may hawak na baby lotion sabay tingin nga sa kanyang asawa. Pwede ko ba ito ilagay?
Babe, hindi pa nakakalabas ang baby natin. Practice lang, I'm nesting. You just bought 7 kinds of lotion sa isang araw. Habang nasa canned goods section, may lumapit nga na babae kay Logan. Oh my gosh, Mr. Monteverde? CEO ng Monteverde Group? Ani nga ng babae. Umirap nga si Faith habang kumukuha ng sardinas. Yes, at akong may-ari ng puso niya. Sabat nga ni Faith. Natawa na nga lamang si Logan sa asawa. Kaya pagpapatuloy nga nito at ng wallet ko, pantry ko, at future ko. Gusto ko yan. Bilhan mo ako ng leche flan. Pakiusap nga ni Faith. Expecting po ba kayo? Ani naman ang cashier. Nagbabayad na nga sila ng mga pinamili. Yes, 8 months. Sa susunod baka may bitbit na kaming baby. Sad nga ni Faith. Can't wait. Habang inaayos ang mga groceries, pinilhan nga ni Logan si Faith ng maliit na bouquet ng flowers. Para saan to? Para sa queen ng grocery. Natatawang pangasar nga ni Logan. Sa kotse pa uwi kumakain si Faith ng ice cream habang naka-headband na may bunny ears. Bakit mo ko pinapayagan bumili ng walang kwenta? Biglang tanong nga ni Faith. Kasi mahal kita. Kahit anong uri pa ng gatas ang piliin mo, kahit 7 brand pa yan ng lotion, kahit ilagay mo ako sa shopping cart. Pwede ba yun next time? Pili yung tanong nga ni Faith. Kung hindi ko masisira ang display, then go. Napatawa na nga lamang mag-asawa. Araw ng linggo, tahimik maliwanag lang ang maliit na lamp sa tabi ng crib. Nakaupo si Faith sa rocking chair habang hinihimas ang tiyan niya. Si Logan nakaupo sa carpet sa harap niya. Nakasandal sa binti ni Faith, hawak ang kamay nito. Nararamdaman ko na siya. Mas madalas, lalo na pag hawak mo yung tiyan ko. Sabi siguro ni baby, ayan na si daddy, bossing ko yan. Pili yung saad pa ni Logan. Bossing ka agad? Wala pa nga eh. Emana sa'yo, matapang, malambing, matalino, maganda. Mahal kita. Mahal na mahal kita, Faith. Hindi lang dahil sa baby natin. Hindi lang dahil sa asawa kita, kundi dahil ikaw ang buhay ko. Napaluha nga si Faith. Hinawakan niyang pisngi ni Logan habang tumutulo na ang luha sa mga mata. Mahal na mahal din kita. Wala na akong ibang hiling pa sa mundong to, kundi manatili ka. Tumayo si Logan, marahang inilapit ang mukha sa kanya. Dahan-dahan. Walang pagmamadali, parang una ulit. Kiss me again. Bulungan ni Logan. Sa bawat pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga labi. Hindi maalab, hindi minamadali. Isa lang itong halik na puno ng pangako, pag-unawa at pag-ibig na matagal na ngang nanananahan sa puso nila. Matapos ang matamis na halik, tahimik pa rin, pareho silang nakapikit, magkayakap. Pagkatapos mong manganak, kahit kailan, kahit saan, kung ihilingin mong halikan kita kahit 3 a.m., kahit may burp si baby sa damit ko, gagawin ko talaga, kahit kada minuto pa, kahit habang buhay. Mahabang litanya ni Logan. Kaya mahal kita eh. Sa lahat ng pagiging sira mo, ikaw pa rin talaga ang gusto kong katabi. At ako, ikaw ang panalangin ko gabi-gabi. Banat ni Logan. Sa baby room habang humihinga nga nang sabay ang dalawang magulang, nasabik makita ang bunga ng pagmamahala nila. Isang malambing na I love you ang muling bumitiw mula sa labi ni Logan. I love you, mahal. Kiss mo ulit ako bukas ha. Bukas at habang buhay. 3:00 ang madaling araw sa malaking mansyon. Tahimik ang gabi. Si Faith mahimbing na ang tulog sa malambot na kama. Habang si Logan naman, abalang nagbabasa nga ng baby manual. Logan. Yes, babe? Masakit eh. Parang humihilab na yung sa loob. Teka, contractions ba yan? Ilang minutes ang pagitan, may timer tayo. Tawagin mo na yung doktor natin. Sigaw nga ni Faith. Okay, sige. Nagpanik kaagad si Logan. Nakatapis pa nga siya ng tuwalya kanina pero nagpalit ng shirt habang naglalakad at nalimutan na nga ang sapatos niya.
Nasaan na yung bag na pinipare ko? Yung may swaddle blanket, snacks, charger. Wait, ako palang may bitbit ng snacks. Tarantang saad nga ni Logan. Logan, wala na sa checklist yung sakit ko. Okay, focus. Kayang-kaya natin to. Ako ang partner mo, ikaw ang queen ko. Let's go, mahal. Saad nga ni Logan. Pagdating sa ospital, dumiretso sila sa labor room. Tinawag ang doktor. Pinayos ang IV at pinasuot si Logan ng scrubs. Love, ang sakit! I know. Nandito lang ako, hindi kita bibitawan. Huminga ka lang, sundan mo yung boses ko. Ayoko na. Kaya mo. Ikaw ang pinakamatapang na babae sa buong mundo. Konti na lang, nandito lang ako. Isa pa, Faith, push! Sad nga ng doktor. Love, tignan mo ako. Ako lang. At napasigaw na nga si Faith. Biglang isang iyak nga ng sanggulang narinig. Umiiyak si Faith at maging si Logan umiiyak din. Pati yung nurse, emotional na rin. It's a healthy baby. Sad nga ng doktor. Boy or girl? Girl, mahal, baby girl, ang ganda niya. Inilagay nga ng nurse ang baby sa dibdib ni Faith. Mainit, maliit at buhay nga. Mahimala. Hi baby, mommy's here. You did it, love. Nagawa mo. Bulong naman ni Logan sabay hinalikan siya. Nagpapahinga na nga si Faith. Si baby naman natutulog. At si Logan, nakaupo sa tabi ng magina. Hawak ang kamay ni Faith. Love. Thank you dahil hindi mo ko iniwan na. Ako nga dapat ang magpasalamat, Faith eh. You gave me the best gift ever. Ano nga palang ipapangalan natin sa kanya? Let's name her Hope. Dahil sa kabila ng lahat, dumating siya at binuo niya tayo. I love you. I love you more and this is forever. Sagutan nga nila. Pagdating sa mansyon, sinalubong sila ng mga balloons na nakasabit pa mula sa baby shower. May maliit na banner sa sala. Welcome home, little princess. Si Logan ang may pakana. Siyempre, ang OA mo sa decor ah. OA din pagmamahal ko sa inyo, diba? That's true. This crib is cute. I assembled it myself. May instructions nga lang sa French pero nakaya ko. Yung one leg ng crib, bakit may duct tape? Tanong nga ni Faith. Design yan, industrial. Love. Fine. Tawagin ko si Manong Jun bukas. Sa nursery maririnig ang malalakas na pag-iyak ni Baby Hope. Oh no, gising na kaagad. Reklamo nga ni Faith. Ako na. Tumakbo nga si Logan sa nursery pero pagdating niya, bakit siya umiiyak? Gutom na ba siya? Naiinita, naiinip, bored? Mahal, wala pa tayong 12 hours bilang magulang, relax. Sad nga ni Faith. Sorry na. Panic dad mode lang. It's okay. You are learning. Okay, let's do this together. Habang nagpapadede nga si Faith, nakaupo si Logan sa tabi niya. Pinapanood ang magina niya. Ang liit ng kamay niya. Parang kasing laki lang ng thumb ko. Pero ang lakas ng iyak. Mana sa'yo. Uy, hindi ah. I mean, mana sa'yo na expressive, emotional, cute, tsaka powerful. Pagpapalusot nga ni Logan. Alauna nga ng madaling araw. Ako nang magpapalit ng diaper. Masuyong saad nga ni Logan. Sigurado ka ba? Oo naman. I am the man of this house. Nang biglang may tumalsik. Told you so. Pangasar naman ni Faith. Bakit walang warning yan sa baby manual? Tanong nga ni Logan. Welcome to parenthood, mahal. Sa wakas tulog na nga si Baby Hope. Si Faith, nakasandal sa balikat ni Logan. Maliban sa soft lullaby na pinapatugtog nga sa background, ang gabi ay puno ng pagmamahal. Napagod ka ba? Oo, pero ngayon ko lang naramdaman tong ganitong pagod na masaya. Sad ni Logan. Ako rin, parang kahit zombie tayo bukas okay lang. Kahit meron na tayong munting himala sa buhay natin. Our hope, our home. Bago matulog ang mag-asawa lumapit si Faith para halikan ng kanyang asawa.
I love you. Masuyong saad nga nito. I love you both forever. Sagot naman ni Logan. Sa nursery room, Babe, bakit ngayon pa natulog si Hope? Pictorial na. Kinakabahang saad nga ni Faith. Hindi ko rin alam, mahal. Nag-declare na siya ng independence. Nasaan yung headband niya? Yung pink, hindi yung unicorn. Baka nasa loob ng ref. Anong ginagawa ng headband sa ref? Pumunta nga sa mansyon ng isang professional photographer. Nakilala nga ng mommy ni Logan. Siyempre sosyal. Dalang backdrop, lights, at camera crew. This is not just a picture, this is memory. Saad nga ng photographer. Yes po, pero baka po memory loss ang mangyari kung di po kami makatulog mamaya. Saad nga ni Faith. Kung makatulog si Hope in one frame, may bonus ba? We'll see. Sambit nga ng photographer. Si Faith nakasuot ng pastel pink dress. Nakakulot, parang hindi nanganak. Si Logan naman naka-white polo, nakatiklop ang sleeves at light khaki. Si Baby Hope naman naka-mini tulle dress na may white at pink. Nakasuot din ng headband na may soft flower at maliit na puting medyas. She looks like a princess. Well, she is the daughter of a queen. Okay, ready? Smile! Saad nga ng photographer. Sa unang kuha, si Logan ay nakangiti ng malawak. Kumurap si Faith at si Hope naman ay humikab. Pinabura nila yon. Sa pangalawang kuha naman si Hope, biglang umiyak. Si Logan natapunan ng milk sa polo. Katulad ng unang kuha, pinabura ulit nila yon. Sa pangatlong kuha, hinalikan ni Faith ang anak na si Hope sa noo, habang si Logan ay humalik sa pisngi ng kaniyang asawa at ang kanilang anak na si Baby Hope ay nakatingin sa kamera. Sa mga ilang pangkuha, si Logan buhat-buhat ang anak na si Hope na parang isang football. Sa sumunod naman, nagpapatawa si Faith para tumawa ang kaniyang anak. Sabay tumawa rin si Logan. Ang sunod ay si Faith at Logan na nakatingin sa kanilang Baby Hope na parang ito ang kanilang mundo. May isa pang kuha na pareho silang nakatulala sa kawalan kasi pagod na. Ito ang tunay na pamilya, magulo, masaya, may pagmamahalan. Saad pa nga ng photographer. Sa sala habang natutulog si Hope sa crib, pinakita ng photographer ang printed photos. Ang ganda natin, mahal. Pero mas maganda ang naging buhay natin. Kasi kasama ka at kasama siya. Let's keep taking pictures para pag matanda na tayo. Meron tayong koleksyon ng bawat araw na minahal kita. Then kiss me, Mr. Monteverde. Masuyong saad ni Faith. With pleasure, Mrs. Monteverde. Umaga nga sa Monteverde Mansion. Tahimik ang bahay pero ramdam ang pagbabago. Si Faith ay nasa rocking chair. Buhat si Baby Hope. Nakasalukuyang nakapikit. Bahagyang gumagalaw ang bibig. Baka nananaginip na naman ang gatas. Si Logan naman nakatayo nga sa pintuan ng nursery. Nakaayos pa nga siya. Dark gray suit, leather shoes at dala nga ang briefcase niya. Pero may lungkot sa mga mata. Mahal? Sad nga ni Logan. Alis ka na? Yes, may investors meeting. Pero para ba ngayon ang katawan ko? Sige lang, mahal. Kami nang bahala dito na baby. Alagaan ko siya. Sad nga ni Faith. Kung pwede lang sanang isama ko kayong dalawa eh. Kahit iiyak niya every 2 hours. Kahit pa sumigaw siya sa boardroom, papalakpakan ko yan. Pilyong saad nga ni Logan. Sa elevator building, nakatitig si Logan sa mga larawan nila ng asawa at maging anak. Bakit ganito? Ilang oras pa lang miss ko na kayo. Pagdating sa opisina, lahat bumate. Pero ibang lakad niya. Parang may bigat nga sa puso niyang naiwan sa nursery. Sa mansyon, nagising si Hope umiiyak. Okay baby, time for round 1. Habang nagpapadede, hindi maiwasang mapangiti ni Faith. Nakayuko siya sa anak parang buong mundo niya ay nasa maliit nga na mata at mahigpit na ang hawak nga sa daliri niya.
Sobrang ganda mo. Anak, para kang pangarap na natupad. Nang biglang may naamoy nga si Faith sa diaper ng anak. Hindi ko ine-expect to Pero habang nililinis nga ni Hope, biglang umiti ang kanyang anak na parang inaasar siya. Ay nako, kahit ganyan ka, ang saya ko pa din. Sa wakas nakatulog na nga ang bata habang naglalakad palabas ng kwarto, nadapa si Faith sa kalat na lampin. Aray, okay lang. Mom ka na Bulong nga ni Faith sa sarili. Naupo siya sa sahig, huminga ng malalim. Naramdaman niyang pagod siya. Kulang sa tulog, kulang sa pahinga pero habang tinitignan ng baby monitor ngumiti ulit siya. Pero puno naman ang puso ko. Samantalang si Logan naman hindi makafocus, may ka-meeting pero panay ang sulyap sa phone. Tumatawag ang assistant. May kailangan i-sign pero sa isip-isip niya, sana lunchtime na para matawagan ko ng mag-ina ko. Pagka-uwi niya sa gabi wala pang dinner pero dumiretso na nga siya sa nursery. Nandun si Faith na kayo ko nga sa crib, hinihele si baby. Dahan-dahang lumapit si Logan sa kanyang mag-ina. Hinalikan nito sa noo. I missed you. Napaangat ng tingin si Faith at ngumiti sa asawa. Kami rin. Yung anak mo parang hinahanap ka buong araw. Nilapitan ni Logan si Hope. Hinalikan sa noo at marahang yumakap kay Faith mula sa likod. Hindi madali ang trabaho sa nagawa mo sa bahay. Kaya salamat. Kasi kahit pagod, ang saya niyong tignan ni Hope. Kayo ang pahinga ko. Pag kayo ang kapalit ng pagod ko, sulit lahat. Sad pa nga ni Faith. Promise babawi ako bukas. Magda-day off ako 3 araw, magpapalit ako ng diapers. Game, maghanda ka Natatawang saad naman ni Faith. Tahimik ang buong bahay. Nasa crib si Baby Hope. Mahimbing natutulog. Si Logan ay nasa study. Nagbabasa ng reports. Si Faith nasa banyo nakaupo sa gilid ng bathtub nakatitig lang sa sahig. Hawak niyang baby monitor. Tahimik, walang iyak. Pero siya, may luha sa mata. Napabulong na nga lamang siya. Pagod na ako. Kanina lang, 6:00 hanggang 10:00 ng gabi, umiyak si Hope ng 40 minutes. Walang hinto, natapon ng gatas. Hindi pa siya nakakakain ng maayos. Naiwan pa nga niyang tuwalya sa labas. Kaya naligo siya ng nanginginig nga sa lamig. Tapos umiyak naman si baby. Walang masama sa araw pero minsan, kahit walang gulo mapupuno ka talaga. Bakit parang hindi sapat yung mga ginagawa ko? Maya-maya pa naramdaman ni Faith ang pagbukas ng pinto. Si Logan. Hindi siya nagsalita agad. Umupo ito sa sahig, harap niya. Hindi nagtatanong, hindi nang huhusga. Love, anong nangyari? Nag-aalalang tanungan ni Logan. Hindi na nga niya napigilan at bumuhos na nga ang lahat. Logan, hindi ko alam kung okay pa ba ako. Akala ko kaya ko lahat. Pero pag mag-isa ako sa kwarto parang gumuho ako. Kahit yung simpleng pagligo parang achievement na. Mahal, pwede kang mapagod, hindi mo kailangan kayanin lahat. Pero ako ang nanay. Ako dapat ang malakas Sad nga nito. Pero asawa kita. Hindi mo kailangan maging matatag palagi. Dito lang ako para saluhin ka kapag hindi mo na kayang tumayo. Sinabi pa nga ni Faith na baka nga meron nga siya nung sinasabi nilang postpartum anxiety. Pero hinalikan lamang siya ni Logan at binigyan ng assurance na hindi nga niya iiwan ito at tutulungan pa. Lumapit si Logan, marahang niyakap si Faith. Hindi mahigpit, sakto lang sapat para maramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Minsan, ang pagiging matatag ay yung pag-amin hindi ka okay. At mahal, salamat dahil pinili mong sabihin sa akin. Sorry Logan Sad pa nga ni Faith. Walang sorry. Hindi ka lang ina. Ikaw pa rin si Faith, babaeng mahal ko, babaeng may karapatang mapagod, umiyak at huminga. Nakahiga na nga sila. Si Baby Hope, natutulog pa rin
At ngayon naman si Faith nakasiksik sa dibdib ni Logan habang hinihimas niya ang likod nito. Salamat, kasi hindi mo ko pinilit maging okay ka agad. Kasi alam kong kahit hindi ka okay ngayon, babangon ka rin. Pero hanggang doon yakap lang muna kita. Okay lang ba na bukas ikaw muna ang magpalit ng diaper? Order ka lang. Lahat ng poop patrol ako na. Bago tuluyang matulog ang mag-asawa, marahan nga niyang hinalikan ang kanyang asawa. Lagi mong tatandaan, mahal kita. Hindi kita pinili para lang maging ina ng anak ko. Pinili kita dahil ikaw ang tahanan ko at ikaw ang pahinga ko. 7:00 ng umaga sa mansyon. Pumapatak ang ulan sa bubong ng mansyon. Hindi malakas, sakto lang para magbigay ng tahimik na himig sa buong bahay. Sa master's bedroom, nakatambak ang 3 unan sa kama. Si Faith nakabalot sa kumot habang si Logan nakayakap nga mula sa likod niya. Sa pagitan nila, si Baby Hope mahimbing na natutulog nakaswaddle. May maliit pang ngiti. Ang sarap ng tulog niya, no? Mana sa'yo kapag katabi ako laging mahimbing. Ang aga mo namang mambola. Natatawang irap nga ni Faith. Nagbukas si Logan ng champorado mix habang si Faith naman nagpainit ng gatas kay Baby Hope. Rainy day checklist, champorado, hot choco, baby cuddle, check, check, check. Sad nga ni Logan. Walang kape? Tanong naman ni Faith. Walang kape kapag may kiss from wife. Pumili ka. Kape o kiss? Kiss. Palagi mas matapang. Naglatag sila ng kumot sa sahig ng nursery. Si Logan naka-joggers at hoodie. Si Faith naka-oversized shirt. Alam mo ba, love? Kapag umulan, gusto ko lang talagang huminto ang oras. Saad ni Logan. Bakit naman? Kasi tuwing umulan, pinaparamdam niya sa akin na kahit anong bagyo, sa labas safe ako sa loob. Lalo na kapag nandito ka. Logan, mahal kita. Mas lalo sa mga ganitong simpleng araw. Naupo sila sa bintana habang pinapatulog muli si Baby Hope. Anong pangarap mo dati? Bago ka naging nanay? Tanong nga ni Logan. Simple lang. Makasama yung taong mahal ko. Magkaanak, tahimik na buhay. Dream granted. Ikaw, anong pangarap mo noon? Magkaroon ng tahanan. Hindi bahay tahanan. Yung pag-uwi ko, may niyayakap, may hinahalikan. May mahal kita sa dulo ng gabi. Kaya salamat, love, dahil binigay mo yun. Salamat din kasi pinaramdam mong safe ako. Sa sala habang natutulog si Baby Hope sa crib, si Faith at Logan nga, nasa couch, magkayakap. Minsan naisip ko, deserve ko ba to? Deserve nating dalawa. Hindi man perpekto pero sapat. Sakto, mahalaga. Masaya. Sa huli maraming salita. Walang engranding moment. Sa gitna ng ulan sa simpleng hapong to, magkayakap silang dalawa habang natutulog nga ang bunga ng pagmamahalan nila. Sa uulitin rainy day. Hanggat umuulan, magmamahalan tayo. Maulan ang umagang yun kaya walang labasan. Si Logan nakapambahay lang, hoodie at shorts, habang hawak nga si Baby Hope na nakasuot ng pastel yellow na jumpsuit na may duckies. May milk stain sa balikat niya. May bib si baby, may baby carrier sa lamesa, may lampin sa bulsa. At biglang, Bro! Surprise visit pre! Nalaki yung mata ni Logan nang makita ang kanyang mga kaibigan. Tristan? Owen, Ruff? Si Faith nagulat at sumilip nga mula sa kusina. Bisitang biglaan? Bakit hindi kayo nag-text? Anong meron, boss? Hindi ka ba pumasok? Ani nga ni Tristan. Bro, may milk stain ka. Of course. Meet my princess, si Baby Hope. Wait, you're holding a baby like a pro? Gulat na turan pa nga ni Raph. Well, CEO sa umaga, tatay buong araw. Natatawang sad nga ni Logan. Nag-serve naman si Faith ng coffee at tinapay, habang si Logan binubuhat pa rin si Hope. Hindi ka namin ma-imagine na ganito, bro. I mean, ikaw yung dating galit pag may naiwan na papel sa boardroom.
Ngayon, lampin naman ang bitbit mo. Nakakahanga. Sad nga ni Tristan. Ibang klase to. Yung biglang tatahimik ang mundo mo kapag ngumiti siya. Yung kahit puyat ka, basta magawa mo siyang matawa, panalo ka na. Grabe. Who are you and what did you do to the Logan we knew? Sambit pa nga ni Owen. Iba na kasi ngayon. May boss na siyang bago. Sagot naman ni Faith. Si Baby? Tanong ni Raph. Oo, siya ang CEO ng puso ko. Tinatanggal niya yung pagod ko pero araw-araw akong may deadline sa pagmamahal. Maya-maya pa, pinalitan ni Logan ng diaper ang anak. Habang kausap si Tristan, nag-burp din ito habang kausap si Raph. Kaya naman natawa ang lahat. At si Owen naiiyak nga nang subukang buhatin si Hope. Dude, ganito pala yung feeling. Ani nga ni Owen. Akala ko dati hindi ko kaya. Pero nung una ko siyang nakita parang automatic eh. Parang sinabi ng puso ko ito na yun. Kumuha sila ng litratong magkakasama. Dapat picture to bro, first barkada visit. Ani nga ni Tristan. Sa litrato makikita na hawak nga ni Logan ang anak. At si Faith ay nakaupo sa gitna katabi, ang asawa. Lahat ng mga kaibigan ni Logan, nakangiti pero halatang pag-iyak ng mga to. Thanks bro. Sa totoo lang gusto ko na rin. Ani naman ni Raph. Huwag kayong matakot, nakakatakot sa simula pero worth it lahat. Pagkukwento naman ni Logan. Kayo ni Faith, kayo yung peace na hindi mabibili. Sad naman ni Owen. Nang makalis ng mga kaibigan ni Logan, muli siyang bumalik sa loob ng mansyon. Nashock sila no? Oo pero mas nashock ako sa sarili ko kasi I like this version of me. At mas mahal ko tong version mo. Dahil sa inyo to, kayo ang best decision ko. Habang natutulog si Hope, pinagmamasta ni Logan ang kamay nitong maliit. Dati power ang habol ko. Ngayon pahinga na. At kayo yon. Sa buong simbahan, puno ng puti, gold, and pastel flowers. Simple pero elegante. Sakto sa anak nga ng isang bilyonaryo pero may puso ang bawat detalye. Si Baby Hope nakasuot nga ng makinis na maputing pangbinyag na gown. May maliit na lace veil at puting headband. Tila alam nga niya espesyal ang araw na yon. Tahimik lang siya sa mga braso ng kanyang ina. Ang ganda mo anak. Sa dami ng gulo sa mundo, ikaw ang pinakatahimik at pinakamalinaw na sagot ng Diyos sa lahat ng dasal ko. At ngayong araw ibinabalik natin siya sa sentro ng lahat. Para kay Hope, para sa ating pamilya. Pumasok na ang mga ninong at ninang. Ilan ay matalik na kaibigan ni Logan. Ilan ay pinsan ni Faith. Lahat nakangiti. Lahat nakatingin sa isang direksyon. Kay Baby Hope. Ang binyag, hindi lang isang seremonya. Isa itong formal na pagtanggap sa isang batang biyaya. Isang pangako mula sa magulang, sa ninong-ninang at sa Diyos. Sad nga ng pare. Hawak ni Logan si Hope habang pinupuhusan nga siya ng pari ng tubig. Hope Monteverde, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama. Tumulo ang ilang patak nga sa noo ni Hope. Kumurap siya, pero napangiti. Parang ramdam nga niya talaga ang grasya. She's blessed. She's chosen. Faith at Logan, handa ba kayong gabayan si Hope sa kanyang paglaki? Ayon sa kalooban ng Diyos? Tanong nga ng pare. Handa po kami. Sabay na saad nila Logan at Faith. Kahit kailan hindi ka namin pababayaan. Mamahalin ka namin sa bawat hakbang, sa bawat pagkadapa, sa bawat pangarap mo. Pagkatapos ng binyag, dumiretso nga ang lahat sa mansyon. Si Baby Hope nakasuot nga ng mas komportableng white baby dress. Habang yakap-yakap nga ng mga ninong at ninang na nagpapalit-palitan sa pagbubuhat. Bro, hindi lang ikaw ang nabinyagan kanina. Parang pati puso namin natunaw. Ani pa nga ni Tristan. Can I adopt her too? Saad nga ni Owen. Nagtawanan na nga lamang lahat. Tumayo si Logan, hawak ang wine glass, tahimik ang lahat. Para sa anak kong si Hope. Ngayong araw, bininyagan ka. Tanda ng simula ng paglalakbay mo sa mundong to bilang anak ng Diyos.
Pero para sa akin at sa mommy mo, simula ito ng mas malalim na pangako na hindi ka maglalakad ng mag-isa. Dadalhin ka namin kapag pagod ka. Yayakapin kapag malamig ang mundo. At mamahalin kahit wala kang gawin, kundi ngumiti lang. Hope, ikaw ang sagot. Ikaw ang dahilan. At habang buhay kami ang magiging tahanan mo. Salamat anak. Kasi sa araw ng binyag mo, ikaw ang nagpapaalala sa akin kung gaano kabuti ang Diyos. Sa huling parte ng gabi, kumuha ng isang larawan, si Logan at Faith sa hardin. Si Faith nakayakap kay Hope, si Logan nakatingin sa kanilang dalawa, punong-puno ng pagmamahal. Isang pamilya, isang bagong buhay, isang pangakong walang hanggan. Umaga na naman nasa playmat nga, si Baby Hope gumagapang paikot, nilalaro ang stuffed bunny. Si Logan nakaupo sa sahig, suot ang best dad ever. May hawak siyang laruan na parang microphone. Come on baby girl, say dada. O baka mama muna dapat. Saad naman ni Hope. Si Hope naman tahimik lang. Nakanganga. Nakatingin sa kanilang dalawa. Dada. Mama. Saad pa nga nila Logan at Faith. Nang biglang, Cake! Sigaw nga ni Hope. Katahimikan ng namayani. Ha? Ano daw? Saad pa nga ng mag-asawa. Cake! Mas malakas na sabi pa ni Hope. Anong sabi niya, Cake? Cake ang unang salita ng anak ko? Hindi mama, hindi dada, kundi cake. Natalo tayo ng dessert. Hope anak, mahal kita kahit cake ang nauna mong sinabi. Pero sana sa birthday ko dada naman. Nang tanghali ring yun, nag-bake nga si Faith ng mini vanilla cake. May nakasulat sa icing, first word cake. Nag-picture nga sila. Si Hope na may icing cake sa muka habang tumatawa. Si Faith naman at si Logan na nagpanggap nga na pinagtaksalan siya. Someday Hope, marami ka nang masasabi. Pero kahit cake ang una, ang pinakagusto kong marinig sa'yo araw-araw ay love. Saad ni Logan. Ayaw mo dada? Siyempre gusto ko. Pero kung alam niyang minamahal siya, kahit hindi pa niya masabi sapat na yun. Saad naman ni Logan. Cake today, love forever. Nakatulog na ang kanilang prinsesa sa kanilang gitna. Hinalikan ni Faith ang noo ng anak at si Logan hinalikan nga ang kanyang mag-ina. Sa katahimikan ng gabi, maririnig nga ang mahinang bulong ni Logan. Next word, dada. O baka naman Choco muna. Natatawang saad pa nga ni Faith. Sa garden, may picnic blanket nga sa gitna. Si Faith nakaupo buhat nga sa Baby Hope na nakasuot ng white dress. Si Logan kinakabahan pero ngumingiti habang may tinatago nga sa bulsa. Logan? Anong meron? Bakit bigla mo kaming dinala dito? Namiss ko lang tong lugar. Dito tayo unang sumayaw bilang mag-asawa. Ang tagal na rin. Ang dami nang nangyari. Sad pa nga ni Faith. Pero ikaw pa rin ang kasama ko. Ikaw pa rin ang tahanan ko. Sagot ni Logan. Habang nagkukwentuhan sila, nilapag ni Logan si Hope sa gitna. May maliit na board sa tabi ng baby na may sulat, Hi mama, may tanong si dada. Napakunot ang noo ni Faith. Tumingin siya kay Logan. Wait, ano to? Biglang humugot nga ng maliit na box si Logan mula sa bulsa. Tumayo siya, lumuhod sa harap nga ni Faith. At nanganak nilang si Hope. Mahal, pinakasalan kita noon dalang pagmamahal. Pero wala pa akong alam sa pagiging asawa o sa pagiging ama. Kaya nagkahiwalay tayo. Nakakatawa lang, nagkita rin tayo sa isang kasal at buntis ka. Ngayon mas buo na ako dahil sa'yo, dahil pinili mong manatili kahit mahirap, dahil pinili mong maging ina sa anak natin ng buong puso, dahil araw-araw mong pinapaalala sa akin kung anong klase ang gusto kong maging. Logan. So Faith Monteverde, asawa ko, pero gusto ko ulit manligaw. Will you marry me again? This time not just as lovers, but as family. With our daughter watching, with our hearts even fuller. Si Faith nga ay naluluha. Tumayo nga, habang buhat nga si Hope. Lumapit kay Logan at yumuko din.
Inabot nga ang mukha ng asawa. Yes, I will marry you again. A million times over. Perfect timing anak, celebrate na kaagad. Sad nga ni Logan, habang magkayakap ang asawa marahang umambon, pero walang umalis. Ito yung yes na mas matatag pa, mas totoo, kasi pinili pa rin natin ang isa't isa kahit ang daming pinagdaanan. At mas pipiliin kita araw-araw sa bawat bukas. Mabilis na lumipas ang linggo. Nasa beachfront villa ang tropa. Sina Tristan, Owen at Raph. Nakapambahay lang may hawak na bota ng beer habang si Logan nakaupo sa lounge chair. Tahimik pero may ngiti. Hindi kami makapaniwala bro. Round 2 ng kasal? Who are you and what did you do to the Logan Monteverde? Sad pa nga ni Tristan. Kasi dati, akala ko sapat na ang kasal. Ngayon alam ko na. Ang mahalaga kung paano mo pinipili ang tao araw-araw. Grabe, hindi to yung galit kapag nalalate kami ng 3 minutes sa meeting Sad pa nga ni Owen. Siya na ngayon ang nagwi-wish na may dumi si Hope para may diaper excuse. Sabat pa nga ni Raph. Napatawa na nga lamang si Logan sa mga pinagsasasabi ng mga kaibigan niya. Totoo, lahat ng power, lahat ng business walang kwenta kapag wala siya. At syempre pati si Faith. Naalala niyo, nung first time niyang binanggit si Faith, yung tahimik si Logan sa meeting tapos biglang ngumiti mag-isa? Sambit nga ni Tristan. Tapos ang sabi niya, may bago akong binibili, hindi kotse, puso ng isang babae. Ani nga ni Owen. Legendary line yun! Turan pa nga ni Raph. Ngayon, hindi ko lang binili. Binuhos kong lahat. Sa rooftop ng bahay nila Ana, present naman ang mga childhood besties at college roomies ng babae na sina Mia, Ana at Laika. Girl, round 2 hindi ka pa rin tinatantanin ni Mr. CEO. Ani nga ni Mia, hindi rin ako tinatantanan ng Destiny. Akala ko dati wala ng second chance. Tapos ngayon may kasal ulit kayo. With baby pa. Sad nga ni Laika. Faith, sa totoo lang. Proud kami sa'yo. You were so broken before pero look at you now. Glowing, happy and loved. Ani nga ni Ana. Naalala niyo nung umalis siya? Dala-dala lang ang backpack, luhaan. Sabi mo noon, ayokong ipilit ang sarili ko kung ayoko ng pamilya niya. Sambit ni Laika. Pero hindi ako sumuko. Nanahimik ako para sa sarili ko, para sa anak ko. Dahil dyan, deserve mo ang kasal. 2 beses dapat. Sa mga sumunod ay magkakasama nga sila, naglaro ng games, sa kanilang truth or dare. Tristan, totoo ba umiyak ka nung nabalita ang buntis ako? Tanong nga ni Faith. Tears of confusion yun Akala ko wala nang balik si Logan Sagot ni Tristan. Love, truth, kailan mo ako ulit minahal? Nung nagkita tayo sa simbahan? Tanong naman ni Logan kay Faith. Nung nakita kitang naglakad papalapit kahit may luha ka, hawak mo pa rin ang singsing natin. Matapos ang masayang paglaro, ganito rin yung langit nung iniwan ko siya. Pero ngayon yan ang langit bago mo siya pakasalan ulit. Sad nga nila. Last time, I asked with fear. This time, I asked with peace. Nakangiting saad nga ni Logan. Hindi lang ito kasal. Isa itong paalala na kahit ilang bagyo pang dumaan, may araw pang sisikat. At minsan mas matamis pa nga ang pangalawang pagkakataon. Engrande nga ang lahat. Eleganteng white flowers, tall candles, golden arcs at ang magandang view ng lake. Lahat ng bisita ay naka-formal pero walang engrandeng mas hihigit pa sa moment na yon. Ilang buwan mula nung sinabi ni Logan na will you marry me again? Ngayon, sasagutin ulit siya sa harap ng lahat pero sa panahong mas may saysay na nga ang bawat oo. May maliliit nga na bulaklak sa aisle. Nagsimulang tumugtog nga ng violin version ng You Are My Sunshine, tumayo ang lahat. Dumating si Baby Hope. 2 years old na nakasuot ng custom white dress na bagay nga sa kanyang curly hair. Go baby! Hi po! Sabay tapon nga ng petals sa lahat.
Tumawang buong audience habang sinusundan nga ng mga ninong. Sumunod si Faith sa dulo ng aisle, pinipigilang lumuha habang pinapanood ng anak. Anghel yun anak natin, elegante, magandang ngiti. Wedding gown na simple pero sakto sa hugis ng katawan ni Faith. Walang veil, buong pagmamahal ang kita sa mukha niya. Si Logan hindi makagalaw, hawak ang singsing. Halos mapaiyak habang papalapit si Faith. Tumigil ang oras. Sa kanilang vows, naunang magbasa si Logan. Mahal, minahal kita nung una kitang nakita. Pero sa totoo lang, mas minahal kita nung araw na pinatawad mo ko. Minahal kita nung pinili mong mag-isa para ipagtanggol ang anak natin. Mas minahal kita nung unang beses kong marinig si Hope na tumawa. At mas minahal kita nung tinuruan mo akong maging ama. Ngayon habang nandito ko sa harap ko, sa pangalawang pagkakataon gusto kong sabihin ulit. Pakasalan mo ulit ako, Faith. Ngayon, bukas, at sa bawat araw na haharapin natin. Sumunod naman si Faith. At naiiyak na. Logan, sa lahat ng dinanas natin, akala ko wala ng pag-asa. Pero natutunan ko ang totoong pagmamahal, hindi sumusuko. Sa bawat oras na binuhat mo ko, sa bawat pagod, mas lumalalim ang pagmamahal ko. At sa anak natin, sa kanya ko nakita ang kabutihan mo. Kahit minsan, ikaw mismo hindi mo makita yun sa sarili mo. Oo, Logan, pakakasalan ulit kita. Dahil sa mundong puno ng baka, ikaw ang tiyak ko. Tumawa nga si Hope habang inabot nga ang singsing na may nasa mini basket niya. Here po! Ani nga ni Hope at tuwang-tuwa naman ang lahat. Thank you, baby. Isinuot nila ang singsing sa isa't isa. Walang ibang ingay, kundi ang iyakan ng bisita at bulungan ng hangin. Sa ngalan ng Diyos, ng pamilya, at ng pagmamahalan na matibay sa lahat, ng pagsubok muli ko kayong idinedeklarang mag-asawa. Sad nga ng pare. May permiso ba ako, Mrs. Monteverde? Palagi, Mr. Monteverde. Muli hinalikan nga ni Logan ang asawa. Sa gitna ng hardin, habang nagsiselebrate ang lahat, pinakuha nila ang paborito nilang larawan. Kinabukasan naka-summer dress at casual wear ang Monteverde fam. Si Logan, may bitbit na diaper bag, neck pillow, stuffed toy, baby snacks, basically certified prepared dad mode siya. Love, para tayong may dalang buong bahay ah. Natatawang saad pa nga ni Faith. Siyempre wala tayong iiwan. Lahat ng pwede niyang kailangan, dali natin. Hindi tayo papahiya sa first flight ni Hope. Natuwa naman si Hope at napagigik na nga lamang. Tumitig si Hope sa bintana habang paangat ang eroplano. Wow, Mama Clouds! Ani pa nga ni Hope. Yes, baby. First flight. Habang nasa ere, may ilang iyak nga si Hope dahil sa pressure sa tenga. Pero may lollipop si Logan at panay ang bulong niya. Dad is here, baby. We're flying to happiness. Pagbaba ng eroplano, sinulubong sila ng sea breeze, soft sunshine at tanaw nga ang dagat. Ang ganda dito. Mas maganda kasi kasama ko kayo. Banat pa nga ni Logan. Isang white rustic villa, may sariling pool at tanaw ang beach sa harap. Wow, beach house? Yes, baby, this is our vacation house. This is your honeymoon house, version 2.0. With the upgraded guest, saad nga ni Logan. Sa unang araw nila, si Logan hawak ng anak na si Hope habang natatakot si baby girl nung una. Kaya mo to baby, hawak kita. Saad pa nga ni Logan. Dada, don't let go. Ani naman ni Hope. Never. Sa kanilang day 2, si Faith naghanda ng mangoes, rice balls at juice. Naglatag sila ng banig at tumambay habang si Hope nagtatampisaw sa shore. Ganito lang sana palagi, no? Kagawin kong araw-araw ganito, basta kayo ang kasama ko.
Sa pangatlong araw, may sunhat nga si Hope, si Faith may waterproof pouch para sa snacks, at si Logan sinubukan nga magpaddle habang buhat si Hope sa likod. "Fast, Dada!" ani nga ni Hope. "Daddy's rowing for his life." Tawa ng tawa si Faith sa kanyang mag-ama. Umulo silang tatlo sa buhangin. May marshmallows, tahimik ang paligid, may firelight sa mukha nila. Hindi ko inakalang darating tayo sa ganito. Dati kasi puro luha. Pero ngayon puro pag-ibig. At ikaw pa rin, lagi-lagi. Sad nga ni Logan. "Dada, Mama!" ani nga ni Hope. "Mahal na mahal ko kayo." Sad naman ni Faith. "Hindi lang ngayon, sa lahat ng buhay." Nakahiga si Faith sa kama. Nakabalot nga ng kumot habang si Logan naman. Dahan-dahang ginigising si Hope. "Good morning, sunshine. Gising na si mama mo. Dapat ikaw din." "No more snuggles!" ani nga ni Hope. Nagtawanan ng sabay-sabay nga silang nagsiksikan sa kama. Magkayakap. Si Hope nasa gitna. Hawak ang kamay ng parehong magulang. Sana ganito na lang palagi. Walang deadline, walang meeting, walang iniisip kundi kayo. Sa maliit na villa kitchen, si Logan nagluluto ng pancakes habang si Faith naman naghiwa nga ng prutas. Si Hope, naka-apron busy nga sa paghalo ng empty bowl na may flour at kalat nga sa sahig. "I help, I mix!" ani nga ni Hope. "Mukhang ang ikaw niluto, baby ah. Pwedeng messy, basta masaya." Si Faith at Logan nakaupo sa kumot habang tinitignan nga ang kanilang anak na gumagawa ng sandcastles. Walang ingay kundi alon at tawa. Narealize ko, hindi pala kailangan ng ingrande palagi. Yung mga ganitong moments, sapat na. Sa totoo lang, ngayon ko lang naramdaman na buo ako bilang lalaki, ama at asawa. Buo ka kasi marunong kang magmahal. Sabay haplos ni Faith kay Logan. Sa maliit na outdoor tub ng villa, nagbubble bath nga sila bilang family. Si Hope tawa lang ng tawa habang may bubbles sa ulo. "Dada has bubble hair!" sigaw nga ni Hope. "Aba, who did this to me?" Tanong naman ni Logan. "Ang anak mong artist, ayan ang obra niya." Natatawang saad naman ni Faith. May projector sa wall ng villa. Naglatag sila ng pillows, may popcorn, may yakapan. Pinanood nila ang paboritong cartoon ni Hope. Sa kalagitnaan si Hope nakatulog na. Si Faith at Logan nagkatitigan habang nakayakap nga sa anak nila. Nakakaiyak din no, yung dating puro luha ngayon puro pagmamahal. "Cause we fought for this. Hindi siya regalo lang, pinili natin to araw-araw. Pinipili kita bawat araw." Sa huling gabi ng trip, at nasa hamak nga si Logan, yakap si Hope habang si Faith naman nakaunan sa kanyang balikat. Tahimik at payapa. Walang masihigit pa sa ganito. Wala lang ang hihigit pa. Tahimik ang paligid ng kajacket nga si Hope habang nakaupo sa kandungan ni Faith. Si Logan ay nagkakape. Tahimik na pinagmamastan ang asawa at anak. Parang ang bilis, tapos na kagad. Saad pa nga ni Faith. Pero bitbit natin ang lahat pa uwi. Yung tawa, yung wow moments niya, yung tahimik mong halik tuwing gabi. Saad ni Logan. Yung pagiging buo ulit. Habang nasa van, nakaunan si Faith kay Logan. Si Hope naman nakahiga sa tiyan ni Logan. Tulog na tulog. "Salamat." Saad nga ni Logan. "Para saan?" "Para sa buhay na to. Nakala ko dati, hindi ko deserve." "Deserve mo at araw-araw mong pinapatunayan." Habang lumilipad pa uwi nga ang eroplano, binuksan ni Hope ang maliit na notebook, drawing nga niya ng 3 stick figures. "Mama, Dada, and me!" Sigaw nga ng batang si Hope. "Kawa mo yan, baby?" "Yes, happy family!" Masayang sambit nga ng bata. "Tama ka anak, happy? Kasi buo tayo." Nasa loob na nga sila ng kotse. Traffic ng konti pero hindi sila naiinip. Si Hope humihilik nga sa car seat habang si Faith at Logan nagbubulungan lang sa harap.
Alam mo dati, pag sinasabi nilang honeymoon phase, iniisip ko panandalian lang. Sa amin hindi. Kasi hindi lang tayo magkasama, magkasangga tayo. May pamilya na rin tayong sabay na binubuo. Bumungad nga ang malaking Monteverde house. Tahimik maayos pero ramdam ang pagbabagong dala nila. Welcome home, baby! Home pero mas may puso na ngayon. Nakaupo sila sa kama, si Hope naman bagong bihis ng pajamas, nakahiga sa gitna. Si Logan niyayakap nga si Faith mula sa likod nga nito. Anong pinakapaborito mong moment sa trip? Panguusisa pa nga nito. Yung bawat tahimik na sandali. Yung walang kailangan sabihin. Kasi sa ramdam na ramdam ko, akin kayo. Bago sila matulog, inilagay ni Logan ang drawing ni Hope sa wall ng kwarto nila. Family stick figures. Sa tabi nga nito isinulat niya, bumalik kami, mas buo, mas masaya at mas kami. Muling tumunog ang alarm sa master's bedroom ng Monteverde Mansion. Magkayakap pa rin sina Faith at Logan. Si Hope, nakatagilid nga sa pagitan nila, nakasiksik sa unan. Back to reality na tayo. Reality na mas gusto ko na ngayon. Sad naman ni Logan. Kahit kailangan na kanyang bumangon, saglit muna silang nanatiling magkayakap. Dahil alam nila, sa susunod na oras kaguluhan nga. Si Faith, naghanda ng almusal, oatmeal, hiniwang prutas, pandesal at paborito nga ni Hope. Habang si Logan naman, in charge, sa operation gisingin si Baby Hope. Hope girl, wake up na. 5 more minutes po. Ani nga ni Hope, mahal baka malate ka sa meeting. Mas importante ang baby boss ko. Maya-maya pa kumakain nga si Hope habang nakaupo sa kandungan ng ama pero halata pa rin inaantok. Si Logan pumunta sa Monteverde building, balik sa kanyang suot na suits, laptop, boardrooms pero dala pa rin ang softness ng bahay. May photo nga si Hope sa kanyang desk. Sir, parang blooming kayo ah. Sad nga ng isang empleyado. Baka kasi masarap matulog sa tabi ng pamilya. Si Faith naman tumulong nga sa paglalaba sa mga kasambahay habang ang anak na si Hope ay naglalaro kasama ang kanyang mga stuffed animals. Nang matapos si Faith sa ginagawa, tinuruan niyang magkulay si Hope. Napatingin nga si Faith sa pader. May lumang frame sila ni Logan noong unang kasal. Iba na tayo ngayon, pero mas totoo. Habang natutulog si Hope, naupo si Faith magkape mag-isa at huminga. Nang mag-alas-10 na ng hapon, nag-FaceTime sila. Dada, look! That's amazing, just like you. The sun, bright and warm. Don't forget to eat, CEO. Sabat naman ni Faith. Kayo lang ang gutom ng puso ko. Pag-uwi ni Logan, sinalubong nga siya ni Hope na may dalang tsinelas niya. Hinalikan naman siya ni Faith sa pisngi. Pagod? Masuyong tanong nga nito. Physically oo, pero ang puso ko, punong-puno ng pagmamahal at saya. Sabay-sabay na nga silang kumain ng dinner. At matapos nun, pumasok sa kwarto para basahan nga ng story ang anak na si Hope. At sa wakas, tahimik na gabi nga sa kanilang kwarto. Si Hope tulog na nga sa crib. Sa kama, si Faith nakasiksik nga sa tabi ni Logan. Hindi na kailangan magpakitang gilas pa. Sapat na ang presensya. Minsan, nakakapagod pero worth it. Worth it kayo, araw-araw. Kahit walang honeymoon, kahit may kalat at deadlines. Gusto ko lang to. Ikaw si Hope at ang mga tahimik na gabing ganito. At kahit pagod ng katawan, basta ikaw ang pahinga ko. Good night, my wife. Sad nga ni Logan. Good night. Sa sala ng mansyon naglalaro si Baby Hope habang si Faith nakaupo sa sofa. Naka-jacket, may bitbit na mug, nang sa labat ng lalambot siya. Cold ka na naman. Are you okay, love? Medyo parang bilis kong mapagod lately. Maybe you just need more rest. I'll take Hope today. Matulog ka na. Salamat ah. Sa loob nga ng linggo pansin ni Faith ang mga pagbabago.
Biglang ayaw nga niya sa paborito niyang kape. Parang ang tapang bigla. Madalas siyang napapahawak sa tiyan. Hindi masakit pero may kakaibang lambot. At habang pinapaliguan si Hope na duwal siya bigla. No, hindi kaya. Nagpahinga siya ng kaunti habang si Hope naglaro sa gilid. Hindi pa niya sinasabi kay Logan dahil ayaw nga niya pero gusto niyang siguraduhin muna. Saka matahimik ang gabi si Hope tulog na. Si Faith nakahiga sa tabi ni Logan pero halatang hindi mapakali. Gising ka pa? Tanong nga nito. Logan. Why? What is it? Masama bang pakiramdam mo? Nag-aalala ang tanong ni Logan. Umiling naman si Faith. Wala. Do you think we are ready? For a new chapter again? Namula nga si Logan at napamulat ng mata. You mean, like baby chapter? Maybe. Hindi pa ako sigurado pero it feels familiar. Hindi nagpanik si Logan. Kalmado lang siya. Hindi rin siya kagad tumayo at sumigaw. Umupo siya hawak ang kamay ni Faith. I don't know if we are ready, but I know one thing. If it's you, then I'm not afraid. Napaluha nga si Faith. Logan. Hinawakan ni Logan ang tiyan ng kanyang asawa. Kung may baby ka dyan, Dad is here again. Tahimik ang umaga si Faith ay may hawak nga ng pregnancy test sa loob ng banyo. Sa labas si Logan naghahanda ng breakfast kasama si Hope. Whatever the result is, we will face it. As 3 of us or 4. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Logan. Agad na tumayo si Logan nang tawagin nga ang kanyang asawa. Yes? Naluluha si Faith habang hawak ang pregnancy test. Positive. Hindi ka agad nakapagsalita si Logan. Lumapit lang siya. Niyakap siya ng mahigpit. Buong buo. Thank you for carrying love. Si Faith, Logan at Hope ay nasa sala. Si Hope may drawing ulit. Ngayon 4 na sila. May maliit na bilog nga sa gitna ng tiyan ng isang figure. Is that me again, Mama? No baby, that's someone new but someone we already love. Linggo ng hapon, si Hope ay nasa sofa. Busy nga sa paglalaro ng clay. Kumakain ng hiniwang saging. Si Logan at Faith naman ay nakatingin. Ngayon na ba ang tamang moment? Ano sabihin na natin? Why not? Let the chaos begin. Natatawang saad pa nga ni Logan. Baby, we want to tell you something special. Special like toy? More special than that. Hope, magiging ate ka na. Natigilan nga si Hope tapos ay kumurap. Tumingin nga sa daddy niya. Paano po? Ani nga ni Hope. Baby's in Mama's tummy. How did the baby get in there? Sad nga ni Hope. Magic. It's love magic. Like fairies? Tanong nga ni Hope. Nagkatingin na ng mag-asawa. Yes, love fairies. Tumayo si Hope, tumingin nga sa tiyan ni Faith at kinausap ito. Hi baby. I'm Auntie Hope. Do you like bananas too? You can have Mama's tummy. Have my toys. Ani nga ni Hope. Wait, will baby sleep in my bed? Tanong pa nga nito. No, baby will have their own. But you'll be the one to teach them how to play. I'm the boss, ate! Sigaw pa nga ni Hope. Binigyan nga ni Faith ng maliit na damit ang kanyang panganay. This was yours when you were a baby. So tiny. You were that small too. Huh? I was a peanut? Gulat na saad nga ni Hope sa mga magulang. Sabay natawa ang mag-asawa sa naging tanungan ng kanilang anak. You were the sweetest peanut. Niyakap ni Hope ang maliit na damit na parabang isang teddy bear. Kinagabihan, habang pinapatulog si Hope. Are you excited to be an ate? Yes, but I'll still be your baby, right? Always, kahit maging lola ka na. Okay, I'll share my cookies maybe. Nakapigit nga na sabi ni Hope. Kinabukasan nag-drawing na naman si Hope pero ngayon, may extra circle na nga siya ni Faith. Tapos may arrow na tumuturo.
Baby in mama. Ate Hope, boss. Ani nga ni Hope. Natawa na nga lamang sina Logan at Faith. At naiiyak na nga din. Maagang nagising si Hope na kasuot nga siya ng superhero cape na gawa sa tuwalya. May papel, na koron at bitbit nga ang isang maliit na notebook. Lumapit siya kay Faith na nagtitimpla nga ng gatas habang si Logan naman na balang nagluluto ng itlog. Mommy, Daddy, kailangan po natin ng meeting. Makulit na saad nga ni Hope. Oh, anong agenda boss ate? Baby rules. Bawal kagatin po ang mga toys ko. Bawal kalmutin po si ate at bawal kunin ang cookies ko without permission. Ani nga ni Hope. Fair enough. Anong consequences pag nilabag? Time out po sa crib, 1 minute. Sambit nga ni Hope. Grabe ang strict ni ate ah. Si Hope tumango nga ng may dignidad. Umupo sa mesa. Nilatag ang notebook, may drawing ng stick figures. Si Hope, si Mommy, si Daddy at isang maliit na bilog na may ngiti na si Baby. And also, I will teach Baby how to say banana, how to make clay pizza, and how to roar like a dinosaur. Ani nga ni Hope. Tumigil siya at nag-isip. Do you think Baby will like dinosaurs? Tanong nga ni Hope. If they are your sibling, definitely. Kasi ikaw ang boss sa atin, di ba? I'm not just boss. I'm also teacher, protector, and cookie sharer. Ani pa nga ni Hope. You are going to be amazing, ate. Sabay na plus nga ni Faith ang mukha ni Hope. I think I already love the baby. Sambit pa nga nito. Gusto mong tumulong magluto for baby's breakfast? Practice lang. Yes po, let's make baby pancakes. Ani nga ni Hope. Anong itsura ng baby pancakes? Small, cute, with banana smile. Nagkatinginan ulit. Si Faith at Logan. Parehong natutunaw nga sa sweetness ng anak. Mabilis ang mga pangyayari. Maulan sa labas, tumutulo ang ulan sa bintana habang si Faith nakahiga sa hospital bed. Hinihingal, hawak ang kamay ni Logan. Nandito na siya, Logan. Ang sakit pero kaya ko to. I'm here. I'm right here. Kaya mo yan ang tapang mo. Pumasok ang doktor nga at mga nurses. Bumilis ang kilos ng lahat. Okay, Mommy Faith, isang push pa, malapit na. Ani pa nga ng doktor. Si Hope ay nakaupo sa maliit na sofa, suot ang dinosaur hoodie, may hawak na stuffed toy at drawing pad. Kasama niya si Lola na tahimik na binabasahan siya ng libro habang pinipilit huwag kabahan. Tahimik si Hope. Tumingin siya sa drawing pad. May bagong drawing. Si Mama, si Daddy, siya, at isang maliit na baby. Sa itaas nakasulat, "Come out na baby, Ate Hope is waiting." Tahimik na ang kwarto. Si Faith ay nakahiga, pawisan pero nakangiti. May luha sa mata. Katabi niya si Logan na halos hindi makapaniwala. Sa kanyang mga braso, may balot na sanggol. Tahimik, mahimbing, at napakaliit. He's here. Mahinang saad nga ni Faith. He's perfect. Sagot nga ni Logan. Tahimik ang dalawa habang si Logan naman, hawak ang pisngi ni Faith, hinalikan ng noon niya. Ang galing mo. Pumasok ang nurse na kangiti. Pa-excited na ate na sa labas. Pwede siyang pumasok kung gusto nyo. Ani nga ng nurse. Yes, please. Let her in. Bumukas ang pinto. Tumakbo si Hope papasok at dahan-dahan nang makita ang baby. Napahinto siya sa gilid ng kama. Tumingin kay Faith. Tapos kay Logan. Tapos sa balot na sanggol. Is that the baby? Ani nga ni Hope. Yes, gusto mo siyang makita? Tumango si Hope, lumapit. Umakyat sa kama. Dahan-dahan tinulungan nga ni Logan. Ibinaba ni Faith ang baby ng kaunti para masilip ni Hope. Tahimik lang si Hope, lumaki ang mata. Parang hindi humihinga. So small like a peanut. Ani nga ni Hope. Natawa si Faith na luhat, tumango si Logan. Just like you before. Can I say hi? Makulit nga tanong ni Hope. Of course. Tumapat si Hope sa baby. Inilapit ang stuffed toy. Hi baby, I'm Ate Hope.
Don't worry, I will protect you. Sad nga ni Hope. Tahimik hinawakan ni Hope ang maliit na kamay ng sanggol. Kumapit sa baby. Reflexes lang, pero parang mahika nga para kay Hope. He likes me. He loves you, kayong dalawa, magkakampi habang buhay. Sad naman nila Faith at Logan. Pwede ba siyang tawagin na Baby Peanut? Ani nga ni Hope. Tumawa nga ang lahat. Perfect name for now. Hindi ko alam kung paano naging magic ang love. Pero simula nung araw na yun, alam ko na. Ang totoong fairy tale, pamilya pala yun. Mahinang bulungan nila Hope. Ang kwento nga ni na Faith at Logan, nagpapakita na ang tunay na pag-ibig at pamilya hindi nasusukat sa yaman, kundi sa katapatan pagtitiis, kakayahang magpatawad sa kabila nga ng panlilinlang pagkakahiwalay at sakit na naig nga ang pagmamahalan nila at ang hangaring mabuang pamilya para sa kanilang anak. Pinapaalala nga ng istorya na kahit gaano pa kalayo o kasakit ang pinagdaraanan, ang katotohanan at tapat na puso ang magbabalik ng pagmamahalan dahil sa huli, ang pamilya ay pinipilit pinaglalaban. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Faith at Logan. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Naitan Canada, Lisa, Eli Evangelista Anderson, Rosemary Vasquez, Charlene Cartilla, Nat Green Fax, Wilma Oliveros, Jennifer from Singapore, Ederlina Albiso, Lloyd Dagabas, Rad TV of Hong Kong, Presbyteros Rose Ostanalito, Eli Evangelista Anderson, Jaylen Baro, Jose, Francis Pilapil, Nat, Carmen Kalunod, Maril Gulmatico, Connie, Evangeline Zamora, Imelda Fortesa of Calamba City, Grace Carion, Anisha, Pasite Aliazar, Juliet Kaday, Nanita Dagoldol, Naitan Canada, Corazon Salvacion, J. De La Cruz, Fatma Mansul, Nori, Ronilio, Senen Orzame, Helen Murillo, Emerald Peniro, Marilyn San Jose, Christian Fidelino, Alice Garlet, Batang Ibunan, Lucia Baldo, Gloria Lucas of Licab Nueva Ecija, Nat, Kamindanao, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Japan, Elvi Candontol, Annie Hoson, Marie Cristal Hilario, Lloyd Danankil, Merlilyn, Fe Navares, Jelly Tampos, Chubby Doll, Charlene Naton of Bog City, Cebu, Ana Victorina, Ann Mariano, Teresita Schmid, Liliano Bebe, of Rome, Italy, Marisa de los Reyes Arroyo, Eli Bitasolo, Kidim Tess, Kinshano Ebas, Maria Elena Barosa, Nora Bell, Sevan, Nathan, Lily of Macau, Carmencita Falcon, Geraldine De Jesus, Annalyn Divina Gracia, Adorias, Aradhani, Vilma Lukban, Remedios Solmantil, Ederlina Albinso, Maria, Josephine, Peña Sales, Rosalie, Naitan, Fe, Dip Dorado, Maribel Kitola of Antipolo City, Lloyd Dagabas, Busolve Tayo, Marilu Abad, Epifania de Ocares, Zenaida Hamo, Marie Cristal, Tess Batatas, Jay, Lynn, Juliet, Lilia, Teresita, Rosemary, Evangeline, Ronil,
Rebecca, Rosalie Datu, Eliza Fronda of Marlene Basico, Flordette, Nancy Hupia, Batang Ibunan, Elibito Solo of Milan, Italy, Dionila Pereira of Naik Cavite, Jessica Vargas, Shuktong, Flor, Teodora Santos, Mercedita San Jose of Antipolo, Marilyn San Jose, Emily Borac, Jers Jenna Lipio, Virginia Malasan, Mary Jean Coldora, Stephanie Arroyo, Imelda, Emelita Mendoza, Nori, Marilu Gulmatico, Juliet Panlilio, Annie Hosen of Japan, Tess Batatas, LV, Lori, Jessa Acevedo, Lisa, Ellie Ramirez, Edita Palalon, Goldfinger, Elizabeth Cabanilla, Maria Teresa Mislang, Happy Cat, Wilma Dergantes, Glory Rojas, Donilia, Loida Nankil, Anna Flor Saiko, Marilyn Sasaki of Japan, Naija Adele Panganiban, Baby Floresca Pasita Eleazar of Ontario, Canada, Marilyn Sasaki, Ederlina Albiso, Virginia Malasan, Felicita, Nenita Gomez, Anything Goes, Josie Lanusa, Rinante Salamania, France, Techi Pacardo of France, Joel Capili, Rinante Salamania, Girly Bandia, Josie Lanusa, Angelina Barbado of Santa Maria, Bulacan, Wendy Got of Japan, Fe Ramirez and Mariano Alfonsa Atienza, Mercy Villantes, Daniel Gucor, Techi Pacardo, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Kung gusto niyo pong ma-shoutout, sa susunod nating video ay comment lamang po ang inyong pangalan at kung diktigasan po kayo. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening at God bless po sa ating lahat.